Pakinggan natin itong ano na to kasi mainit to eh. Yung pagbibenta ng mahigit na 24 na tonelada ng ginto. Diyos mio, ilang bus na ginto yun. 24 tons na ginto. Tangina niyan, ba't natin binenta yan? Hayop kayo. Wala na nga kayong ginawa sa bayan. Ninakaw nyo na nga yung pera ng bayan. Pati ba naman yung ginto natin, inubos nyo pa. Mga buwisit talaga tong mga to. Mga buwisit kayo talaga. Mga hinayupa ko, mantakin mo, nananahimik yung ginto. Buti sana kung ipamimigay nyo sa... Akala ko ba may ginto itong nanalong presidente? Akala ko ba may Italiano gold? Akala ko ba mayroong mga ipapamigay na ginto? Bakit puta imbis na mamigay, nagbenta? Hayop naman talagang ginagawa ng mga mambabatas natin, ng mga taga-gobyerno, no? Sagad, no? Inubos na talaga nila yung kayamanan ng Pilipinas. Pucha, 3 taon pa lang umupo, inubos na yung kayamanan ng Pilipinas. Wala na talaga akong masabi. Kaya kung iboboto nyo pa, yung mga kandidato nila, abay mga putang ina nyo talaga. Ang inanasan na yung mga nagagalit kay Isko na binenta ni Isko yung Divisoria. Asan na yung mga hayop na yan? Bakit hindi mo sila naririnig? Nung ibinenta ng administrasyon na to, yaang mga gold reserves natin, puta tayong pinakamaraming ibinenta sa buong mundo. Ano ba magiging nito? Magiging implications nito sa Pilipinas. Pakinggan natin ha. Tapos iboto nyo yung mga inendorso ni Bongbong Marcos ha. Galingan nyo ha. Talagang hanggang sa kaduluduluhang patak ng pera ng Pilipinas. Talaga naman uubusin ng mga animal. O sige. 25 toneladang ginto ang ibinenta ng Pilipinas mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ito raw ang pinakamalaking gold sale sa buong mundo sa nabanggit na panahon. Narito ang balita ni MJ Mandihar. Sa datos mula sa Best Brokers, isang Ayun na, mantakin mo. Grabe, no? Yung Cambodia, mas mayaman pa tayo, ang binenta nila konti lang, wala pa 1 tonelada. Yung Jordan ha, wala pang 2 tonelada. Yung Mongolia, putya. Yung Thailand at saka yung Philippines, ang matindi, putang ina niyan. Pagdating talaga sa bentahan, no, tayo pagdating sa pagkakapirahan, tayo yung nauuna talaga, no? Mga Pilipino talaga yung pagdating doon sa kapirahan, no? Ay na, ibang klase talaga. Palakpakan natin yung mga nag-endorso kay Bongbong Marcos. Ito yung administrasyon na ipinagtanggol nyo. Putang ina, inaway-away nyo pa yung mga kamag-anak nyo. Pati mga kumare ninyo, inaway-away nyo. Tapos ganito gagawin sa Pilipinas. Asan kayo ngayon? O, asan na? Grabe, no? Sagad. Sagad. Baka kaya kailangan ng tulong. O, sige, diretso. online brokerage aggregator na diskubre na ang Pilipinas ang may pinakamalaking gold activity sa buong mundo sa nakalipas na 6 na buwan. Sinabi sa report na nagbenta ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mahigit 24 na tonelada ng ginto. Ito raw ang pinakamalaking bulto na nabenta sa mga bansang kasapi ng world. Noong panahon ni PRD, nagbenta ba tayo ng ginto? Hindi ko alam. Kung halimbawa man nagbenta tayo ng ginto, putang ina, hindi ganito. 24 tons? 15% ng gold reserve natin yung ibinenta natin. Bakit? Anong reason? Bakit? Noong panahon ni PRRD, mga bossing, meron tayong pandemic. Sigurado ako, hindi yung nagbenta ng ganito karaming ginto. Oo, Diyos ko po. Pero alamin natin yan ha, kung nagbenta rin si PRRD nun ha. Oo. Gold Council mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Yan na, mag-i-eleksyon na kasi.
Mag-i-election na kasi. Alam mo, di ba, may kinuwento ko sa inyo, kung yung mga batang 90s, natatandaan ba ninyo to? Na sa tuwing mag-i-election, ang mga nangyayari nagba-brown out. Brown out ng brown out yan basta mag-i-election. Alam niyo kung bakit brown out ng brown out? Kasi ipapangako yan ng mga kandidato na pag nanalo ako, solusyonan natin yung brown out na yan. Susolusyonan natin yung kawalan ng tubig. Yan ang proyekto ko. Oo, ganun ang ginagawa nila bago mag-election, bina-brown out nila yan. Isa pa, natatandaan ninyo na sa tuwing eleksyon, sa tuwing malapit na ang eleksyon, nagkakaroon ng mga issue sa manananggal, issue sa aswang, kesyo ganito, ganyan. Nung mga batang 90s, alam niyo yan. O isa pa. Kapag mag-e-eleksyon, putya, ang daming mga robbery hold up. Binanakawan yung bangko, hino-hold up yung bangko, natatandaan niyo yun. O dati, pag mag-e-eleksyon, hino-hold up yung bangko para meron silang pangkampanya pagdating ng eleksyon. Putya, ngayon, hindi ang hino-hold up sambayan ng Pilipino. Diba? Kung halimbawa man nagbenta si Tatay Digong ng ginto nung panahon niya, I think it's okay. Why? Kung halimbawa yung pinagbentahan ng ginto is sigurado tayo nakanabang ang Pilipino. Marami tayong bakuna nun. Marami tayong mga COVID facilities. Nakapag-ayuda si PRD. Pero ito nagbenta ng ginto. Utangina, wala naman itong nagawa sa bayan itong mga to eh. Wala naman tayong ngayon, pandemic. Wala naman tayong matinding kalamidad. Pagbaha-baha lang. Ay, Diyos mio. Paliwanag na ekonomisang si Dr. Michael Batu, mahalaga ang ginto sa isang bansa. So, halimbawa, kung gaano karami yung silver at gold na meron ng isang bansa, ganun ang measure kung gaano ka-valuable yung kanilang ekonomiya. Buwan ng Agosto ngayong taon, pumalo sa $2,500 per ounce o katumbas ng 140,000 pesos ang bentahan ng ginto. Pumatak naman sa $2,636 per ounce ang presyo ng ginto ngayong buwan o mahigit 140,000 pesos. Hunyo ngayong taon nang maitala ang pinakamahinang halaga ng piso kontra dolyar sa 58.78 pesos kontra $1. At posible raw na ginawa ang pagbenta para palakasin ang piso kontra dolyar. Halimbawa, gusto ng Bangko Sentral na i-manage o i-control yung pagbulusok ng piso. So, ibig sabihin, ayaw nilang paabutin yan ng 60. So, ano kailangan nilang gawin dyan? Kailangan nilang mag-supply ng US dollar sa merkado. Pagka nagpasok sila ng US dollar sa merkado, tataas ang supply, mangyayari niyan is hihina ang dollar, lalakas ang piso. Utang ina niyan. Anong pakinabang natin dun? So, ibig lang sabihin, bababa ang dollar, lalakas ang piso. Ibig sabihin, yung mga raw materials na inaangkat natin na dollars yung pinambabayad natin, bababa lang. Ayun, so, wala talagang pakinabang Pilipino talaga. Magmumura lang ng konti yung bilihin natin, konting-konti lang. Anak ng tinapay talaga naman, oh. Taas ang halaga ng piso kontra dolyar, bababa ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Pero questionable ni Batu kung bakit ganoon kalaki ang binentang ginto ng Pilipinas. Kumpara raw ito sa ibang mga bansa na nag-iimbak pa nga ng ginto sa halip na magbenta. Ang issue dito is baka mas sobra-sobra yung pagbenta natin ng dollars na maubusan tayo ng ammunition, maubusan tayo ng bala, to the point na wala na tayong gold na may bebenta kasi na-exhaust mo na. Ayon sa Central Bank, bahagi ng kanilang active management strategy ang pagbenta ng ginto. At sinamantala rin nila yung pagkakataon na gawin ng hakbang habang mataas ang presyo ng ginto sa merkado. Ang inapatay. Galing, palakpakan. Ang galing. Benta nyo na lahat. Para maging 1:1, may ibalik nyo dun sa sinasabi nyong 1:1 nung panahon nung Marcos Sr. Benta nyo na, ubusin nyo na. Oo, ubusin nyo na, tas magsilayas na kayo sa Pilipinas. Putang ina ninyo. Para matapos na itong paghihirap namin, baka sakali. Tiniyak naman ng Central Bank na hindi maapektuhan ang gold reserve sa Pilipinas sa kanilang hakbang. Putang ina, paano hindi maapektuhan ng gold reserves? Binenta nyo nga yung 15% ng gold reserves natin.
Anong papalit nyo dyan? Hollow blocks? Ay, anong papalit nyo dyan? Adobe. Luko-luko rin talaga tong mga to eh. Pero walang binanggit na detalye ang BSP kung saan ginamit ang kita sa pagbebenta nito. Yun lang, putang ina. Walang sinabi ang BSP kung saan ginamit yung pinagbentahan. Ang inang buhay ito. Wala talaga mga bossing. Ganito ang ginawa nila sa Pilipinas. Pero kung makikita mo, puta, hindi ito malaking issue sa kanila. Ni hindi binabalita ng media. Ni hindi, putang ina, wala talaga. Kawawa ang bayan natin, puta, ginahasa talaga tayo mga bossing. Ang ina, no, nakakapanlambot, mantakin mo, hirap na hirap ka sa buhay. Ang ina, nakikita mo yung mga pinuno mo, ang sarap ng mga buhay, hindi pa nakontento. Ang yayaman na ng mga yan, ha? Mga bilyonaryo, trilyonaryo na yung mga yan, pero puta, hindi sila hihinto hanggat hindi nila nauubos hanggang sa huling patak ng kayamanan ng Pilipinas. Alam mo, ang ginagawa nila, sinisira nila yung Pilipinas para pag may pumalit, halimbawa si Inday manalong presidente, kasi nakikita nila, putang ina, hindi natin masira si Inday Sara. Mukhang talagang malakas, mananalo talaga. Sirain na lang natin yung Pilipinas para pag namuno si Inday, wala siyang abutan. Kumbaga, para pag nanalo si Inday na presidente, puta, hindi niya rin alam kung paano niya aayusin dahil iiwanan natin bulok na bulok itong Pilipinas. Ay, nako. Ito ang tinatawag na gintong pangako. Ito, wala rin paliwanag kung bakit ngayon lang sila nagsalita na natapos na ang transaksyon sa halip na ipaalam muna sa taong bayan ang kanilang hakbang. Mantakin mo. Ang galing ni PRD. Bago sila umupo, maayos na lahat. Maraming mga highway, ang daming proyekto, maayos yung iniwan nilang trabaho, walang backlogs, lahat ng mga flagship projects, lahat gumagana. May subway, lahat-lahat yan. Susundan na lang nila, putang ina, iniba pa ngayon, uubusin yung kaban ng bayan, inubos na yung kaban, uubusin pa pati reserba. Tain na ba kapag pati yung mga brief ninyo, sanla na ng mga hayop na yan. So hindi nila sinabi kung saan dinala yung pera. Puta ina, Congress, ito matindi. Ito dapat iniimbestigahan nyo, Congress, Senate. Ito yung iniimbestigahan. Hindi yan putya kaso ni Inday Sara na hindi pa naman final and executory yung inisyu ng COA, Diyos mio. Ko ay nakukulangan sa kanilang pahayag na yan. Kasi ang dapat dito is ipinaliwanag nila sa taong bayan kung bakit nila kailangang magbenta ng ginto. Kasi parang yung kanilang response ay medyo vague. Parang malabo yung kanilang response. Ginagamit ba nila ang proceeds ng pagbebenta ng ginto to help stabilize the foreign exchange? So yun ba ang purpose yun o meron pang ibang purpose ito? At nakikita natin dito sa issue na yan, nagiging reactive ang Bangko Sentral instead of them being proactive, informing the Filipino people about the true status of our economy. Ang Turkey ang may pinakamaraming biniling ginto sa unang quarter ng 2024. Nananatili naman ang Amerika bilang may pinakamalaking gold reserves sa buong mundo. Sa ngayon, nasa mahigit 134 na tonelada na lamang ng ginto ang natira sa Pilipinas. If we want the people to really have a better trust and confidence in the leadership, I think it's important that they have to be very much transparent. And together with that, transparent. Paano transparent? Yung Congress nga ang tagal-tagal na nating hinihintay yung open the books. Kahit isang congressman, wala pang nag-o-open the books. Ang tagal na nga natin naghahamon ng drug test walang nagda-drug test. Anong transparency? Ito pa kaya pera? Utang ina, walang transparency. Sabi nila makakalimutan din yan. Total, gusto nila yung balita kay Alice Guo.
Gusto nila yung balita kay Pastor Kibuloy. So habang ginugulpi nila yung Kingdom of Jesus Christ, puta, ito ginagawa ng gobyerno. Binibenta yung mga ginto natin. Putang ina, patay tayo dyan. Is that there should be ample avenues for greater accountability as well. Kasi napakalaking usapin ito, no? Lalo na kung gold ang pag-uusapan. Para sa Diyos sa Kaya na basta talaga Marcos, ginto, ano? Basta talaga Marcos, pucha, ginto ang lagi na lang may kadikit na ginto. Ito naman, puta, yung ginto, imbis na magkaroon tayo, bigyan tayo, puta, ibininta. Diyos ko, wala na talagang pagbabago ang bayan natin. Nakakalungkot ang mga balita na yan, pero wala, binoto nyo eh.